Um, what's up mga engineers? So ito ulit ako, si Engineer Ice. Ito ngayon naman is mechanics naman tayo, which is yung equilibrium forces sa beams. Yan. So ito nga pala is past word ulit. Problem. So simulan na natin. Refer to the figure. Binigay yung figure. Ayan. Sana makita nyo malinaw. Tapos yung dimensions, which is A is equals to 3 meters, B is 3 meters, C is 1 meter, yung D is 6 meter, D. Yung tension is 150 kilonewton, yung tension sa cable. Binigay din yung slope, which is yung vertical is 4, yung horizontal is 3. Yan, magagamit natin yan. Yung section properties, binigay din, which is yung area. Tapos yung section modulus, magagamit natin yan. So, una, determine the following. Number 1, hanapin yung force F na kilonewton so that the shear stress of column AC is 0. So, yung shear stress daw is 0. So, ang ano na rin yan, yung shear is 0 na rin. Ito. Ano ba yung shear? Pag tinignan natin, yan yung column AC. Yan. Ito yung shear, which is yung parallel sa cross-sectional area. Yan yung shear force or shear stress. Yan. Or yung kung ano tawagin nyo, pakiskis or papunit. Hindi ko, yan, basta ganun. Yan, 0 daw. So, kunin muna natin yung angle. Ito. Ginawa ko, nilagyan ko ng angle. Yan. Bakit ko ginawa ng angle dyan? Kasi gagawin kong component to. Itong 150 kN. Kasi given siya. Yan. Magigets nyo mamaya kung bakit natin yan. Kukunin angle na yan. Yan, kunin natin yung angle which is given yung vertical and horizontal which is yung opposite saka yung adjacent. So, katawa ulit ho. Gamitin natin yung tawa. Yan. Given yung opposite. Given yung adjacent. So, arctan lang tayo. Ano ba yung arctan? Arctan is ginagamit para makuha yung angle. Para din tawa to. Pero ang pipindutin mo, shift, tan, dun sa calculator mo lalabas to. So, opposite, which is 4, adjacent is 3. Oh, diba? Which is 53.13 degrees. Ganun lang pag angle, isi-shiftan mo lang, arctan. Titingnan mo muna kung tawa siya, tawa, opposite, adjacent, niya. So, makukuha ko yung angle. I-shiftan ko lang, arctan. Ayun. Kuha ko. So, kuha na natin yung angle. Ang pinapahanap dito is force F. Ito is beta nga pala to, hindi to theta. Beta. Ito. Ayusin natin. Beta. Yan. Paano natin makukuha yung force F? So, mag-summation forces horizontal lang tayo. Ang may involve lang is ito lang. Pag horizontal. Yan. So, positive yung papunta sa right, negative yung papunta sa left, which is yung tension. Diyan ang magmamatter kung bakit natin nilagyan ng angle. So, bakit nga pala dyan yung angle niyan? Ganyan. Kasi yung sa trigo, siguro gets nyo lang. Tandaan nyo na lang ito pag ganyan. Ganyan yung angle niya. And, minus, dito na tayo, 150 kasi negative ang pa-left. 150 cosine 53.13 equals 0. Shift solve nyo lang. 127.28 kilonewtons, which is letter D. Next, number 2. Force F so that the column AC is purely axial. So, may condition ulit. Purely axial naman daw to. Yung column AC. So, yung binigay lang is yung P. So, 60 kilonewton. Yan. Walang binigay na beta. So, gawin natin component yung F. Wala tayong beta. Fx or Fy. O kahit may beta yan. Gawin natin component para madali. Pero ang kukunin muna natin yung AV. Yung purely axial sa column AC. So, yung ano nga pala dito, yung theta, dati lang kasi di naman nabago yung slope. So, para makuha natin itong AV, moment lang tayo sa D. Kung saan makakancel or may eliminate natin yung ibang forces, Fy, Fx, para siya lang yung unknown. Kasi meron tayong T, which is 150, meron tayong 60. Yan. Moment lang tayo sa D. So, clockwise, positive. So, AB, papunta sa D, clockwise. Moment arm niya is 4, 3 plus 1, 4. So, AB times 4 minus. Bakit minus yung 150 sign? Kasi counterclockwise na siya papunta sa D. Ito yung moment arm niya. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. Kaya times 7. So, 150 sin 53.13 times 7. Tandaan nyo lang kung nasaan yung angle, yun ang cosine. Kung wala sa kanya, sine. Yan na lang tandaan nyo. Tapos, okay na. Mag-moment tayo. Dito naman tayo sa 60 times 1 papunta sa D. Pasa ng ikot, counterclockwise. Kaya negative or minus 60 times 1 equals to 0. Makuha natin yung AB. Shift solve to 25 kN. So, kunin naman natin yung Fx and Fy components. So, summation forces horizontal tayo. Involved na ulit yung T cosine theta saka yung Fx lang. So, 150 cosine 53.13 minus Fx kasi magkaiba silang direction. So, negative papuntang right equals to 0. Shift solve Fx is equals to 90 kN.
And summation forces vertical naman, para makuha natin yung Fy, nakuha natin itong AB, which is 225 kN, pataas is positive, AB, plus yung Fy pataas rin, minus 60, minus 150 sin, 53.13 degrees equals to 0. So, shift solve, makuha natin yung Fy, which is 45 kN. So, gamitan natin ang Pythagorean theorem, para makuha natin itong resultant ng F, which is F is equals to square root of Fx squared plus Fy squared. Siguro alam nyo na yan. And F is equals to 90 squared plus 45 squared. Pwede rin kasi ang ganyan, no? Pag sinulat natin. Ito. Yan. Para mapukuha natin yung resultant. Yan. So, F is equals to 100.6 kN, which is letter A. Next, number 3. Last item, maximum compressive stress of the column AC. Stress yung hinahanap. Ito. Sa AC, stress. So, pwedeng maging stress dyan. So, yung B daw is 0. Wala nang angle. So, flat na lang yung F. Binigay din yung F, 60 kilonewtons. Yung P is 120 na. Binago na. Hindi pa rin nagbago yung angle natin. Dati pa rin. So, pag stress nga pala is yung mga force na nag-act dito sa column AC, which is yung moment, saka yung actual force, which is PA. Kunin natin yung PA. Alin ba dyan mga pa-compress na mga force, which is 120 plus T sin theta. Para nag-summation forces vertical ka lang. So, i-add mo lang yan 120 plus T sin theta. Yan na yan. Which is, yung PA is 240 kN. Yan. Tapos, okay na. Meron tayong binigay yung cross-sectional area for all members, which is yung 18,900 yan. Given yan. Yan yung area. Minus. Ginawa kong minus yung mga pababang force, yung nagko-compress. Compressive force. So, ganun rin yung sa moment. Kasi maximum yung hinihingi. Siyempre, yung mga patulak din, o yung pa-compress din na forces. So, kunin muna natin yung moment at AC. Para makuha yun, mag-moment ka lang sa A. Para di ka malito. So, 150 sin 53.13, ito yan, which is counterclockwise, is positive dito ang ginawa ko, times 3, pwede din naman maging, kung bahala ka kung anong positive or plus sa'yo, kung counterclockwise, yan, plus, or 150 cosine 53.13, yung moment arm niya is 6, yan, minus naman kasi, itong 120, minus kasi clockwise, yung moment arm niya is 3, yan, minus, pareha sila clockwise, 60 times yung moment arm is 6, yan. So, yung moment A natin is 180 kN meters. So, kompleto na. Yan na yung mga forces na nag-act sa column AC. So, para maging stress, yan, gagawin natin force over area minus moment at A over section modulus. Hindi na natin kailangan yung moment inertia, yung I. Kasi binigay na, SX, I over C. Ganyan yan eh. Yung SX na yung gagamitin natin. Ito. Yun. So, FC, negative 240,000. Ito yung nakuha natin na kilonewton. Dapat pala naka-newton. Tapos naka mm para maging megapascal. Naging, yun, minus. Ito, 180 kN meter. So, gagawin natin yan, newton, mm. So, i-times 10 raised to 6 natin. Kasi gets nyo naman, ang 1 kN equals to 1,000 newton. Yan. Ang 1 meter, 1,000 mm. So, kung gagawin natin ito ng newton, mm, so 1 million times 10 raised to 6. Yan. Para maging newton, mm. So, dapat kasi Newton yung mga force at yung mga units natin is naka-mm. Yan. Para maging megapascal. Yun ang tandaan nyo. Which is 68 megapascal yan yung stress. Which is letter C. So, that's it.